sabihin nyo, corruption, corruption. Yun yung problema. It's not really the problem. Corruption is is a symptom of a much larger problem. The problem really is yung eroded na yung value system ng Pilipino. Yun, and it started from bata pa. Failure ng pamilya, failure ng eskwelahan, failure lahat ng pati sa office space, no? Sa environment na kinakalaki ng bata mula nung prep siya, kindergarten siya hanggang sa high school siya, college, and then nagtrabaho, lahat ng impluwensya sa kanyang karakter palpak. Kaya ayan, palpak. Kaya nga di naman lahat, no? Hindi naman lahat. May mga matitinong pamilya, lalo na yung mga yung mga far-flung areas. Shout out sa mga indigenous people of the Philippines. Sila ay may sinusunod na value system sa kanilang kanya-kanyang tribo, no? Hindi kagaya yung dito sa atin, Kristiyano pa naman, nakakahiya ang resulta, no? Makikita mo, linggo-linggo, nasa simbahan, nakaganon pa. Noong una may belo pa, no? May belo pa, Nanay ko, tatanda ko, may belo pa, no? Nagbebelo. Hindi yung Vicky Belo. Belo na nilalagay na, para, ewan ko, parang di yata mahumugan. Nakalimutan ko na yung meaning ng belo, Kami, may baong pa kami yung nipad, kami mga bata, may baong kami, pinagtigisa kami ng kuya ko Shout out sa aking kuya, Raul, kamusta na? Nasa USA. Meron kaming baon-baon na nipad kasi yung mga luhuran sa simbahan, yung kinalakihan namin sa St. Francis, Mandaluyong, Lourdes School, no? Yung kinalakihan namin doon, panay kahoy, tigas. Tigas-tigas kaya may baong kami na nipad, social si Ermats at saka si Erpats. Ako, panyo lang ginagamit ko. Naglalatag ako ng panyo. Galit na galit si mother pagka tumatapak ako dun sa sa luhuran. Papalo yung pupok, bang! Ano ka? Wala kayong konsiderasyon dun sa mga mga susunod sa simba. Tatapakan nyo, tignan nyo yung mga sapatos nyo. Dumi-dumi, tapos luluhuran niya ng tao. Nga, no? Sabi ko gano'n. Nga, no? Ay, nako. Ba't ako nakapunta doon? Pinag-usap. So, ang doon, nakakahiya din yung mga asal ng Pilipino. Yung mga politiko, panay Kristiyano, magnanakaw, ewang. So, ang tingin ko dyan, meron pa isang people power. Meron pa yan. Grabe itong isang people power na to. Now, ang nakakatakot dyan, pagka yung taong bayan, lumabas ng armado. Armado. May mga pamalo. Yung iba may mga pistol, may baril, may lisensya. Yung iba lalabas dyan na may mga kutsilyo, may mga itak, may sibat, may pana. Sobrang galit ba? Sobrang galit. Inabuso tayo ng gusto Kaya nga okay lang magalit ang taong bayan. Kaya kayong mga otoridad, wag kayong asta na ang tao susupilin nyo, wag nyo kayo magkakamali. Hayaan nyo magalit ang tao, hayaan nyo ilabas kasi hindi na tama yun ginagawa. Inabuso tayo, pati konstitusyon gusto nilang basta-basta baguhin to their favor. Rundown ulit tayo Yung presidenteng bangag hanggang ngayon may question mark doon. Napakasimple, pa-hair follicle drug test ayaw. Ibig sabihin totoo yun, nagdodroga siya. Hindi pwedeng ang presidenta isang drug addict. Okay. Hindi pwede yung mga ginto-ginto binenta, government assets binebenta. Nasaan yung pera? Hindi pwede yung ang dami mong 5.7 billion. Nasaan yung infra? Nawawala. Nasaan yung infra? 5,500 projects ng mga flood control. Binaha pa rin.
Natamaan daw ng barko yung ano. Tarantado talaga itong gobyerno natin. No? And nagagalit kayo at kayo napipikon pagka binibira kayo. Mahiya kayo sa sarili nyo. As if kung umasta kayo, ang gagaling ninyo, you have the power. No, you do not have the power forever. The people will take it away. That's how I see it. Nakikita ko na ano eh, may gift of foresight, nakikita ko na ano eh, na something's wrong is forthcoming. Iba pa yung lindol-lindol na yan, no? Papunta tayong end of days talaga eh. And then, we're not ready for war. Magkagulo yan. Sana hindi magkagulo. Tama lang na i-approach ni Trump ang China na peaceman, ganon. Mag-trade na lang tayo, usap na lang tayo. Dapat ang Pilipinas independent foreign policy, hindi pwede yung yabang ninyo na asta-asta, akala ninyo, ang galing ninyo. Ang tatapang ninyo kasi nandiyan yung US sa likod, no? Tanggalin yung US. Kaya kung ang China aawayin ang US because do sa mga tariff na yan, no? O kaya mapiga yung China, magkasigaan, all it takes is one hothead and then push the button and then boom! Bungkunana, palitan na sila ng yung nuclear weapon. In 30 minutes is all over. Wala na sila, burado silang lahat. Pero depende kung may mauna, depende kung ma-shoot down yung mga missiles, pagalingan na lang sa technology. Ngayon, patapangan sila, pasigaan, pero pwedeng sila magpatayan. Now tayo, dahil sa pumayag tayo na magkaroon ng bases dito, yari tayo. We will be a target. Definitely a target. Kaya may laman yan na missile, kaya wala. Kaya may laman yan nuclear warhead o wala. Dito sa atin, yung how many bases ba yan? 9? 18? And these officers in the armed forces, kung mag-aasta, kung magsasalita, akala mo, tatalino, no? Ang gagaling, ano? Why? Since when nakialam ang armed forces sa foreign policy? Anak ng toko, Eh, yung atin, hindi natin kaya. Kasi nga, ang given dyan, oo lang kayo ng oo, yes man kayo ng yes man. Hindi pwede na, binusog kayo sa itaas, yung ilalim, delikado. Buong Pilipinas, delikado. You're talking of 120 million Filipinos who are going to be in trouble the moment mag-spark yan. Tapos nag-aasta-asta tayong matapang. The only way to go is magkaroon tayo forge tayo ng agreement na magbe-benefit parehong countries. In fact, all countries na may claim dyan sa West Philippines Sea na yan o South China Sea na yan. Otherwise, you brace yourself for war. Yung mga mayaman na Pilipino, aalis lang, mag-abroad. Yung mga mahirap ang maiiwan dito, mga walang niya kayo, iwanan nyo yung mahirap. Sila yung walang means. Pagka pinasok tayo dito ng 2 milyon na Chinese army, o paano na AFP? Because panay tayo forma. Panay tayo forma, hindi tayo asta na paghandaan. Tapos ayaw nyong masita, ayaw ninyong mayayabang pa. Pagka nasita kayo, pagka sinasabihan kayo, ang akala ninyo, ang gagaling ninyo. Yung responsibilidad ninyo na napapasok ang Pilipinas sa alanganin. Ikaw, Bongbong Marcos, putya talaga. Wala ka naman talaga dati. Naggaling-galingan ngayon, wala ka naman alam din eh. Susubo mo yung Pilipinas sa alanganin. Ang pinakamaganda dyan, bumaba ka na lang. Hindi kahiya-hiya na yung pangalan pa ng Marcos, mabubura yan. Sa galit ng tao, mabubura yan. Buburahin yan ng taong bayan. Sa galit. Sobrang galit. And anong yaan mo? Mayabang pa kayo? Kayo? Mayabang.
Hindi nyo kaya yung taong bayan. Ano, saan kayo nakasandal? Sa AAP tsaka sa PNP? Mahati ang AAP tsaka PNP. Yung matitino papanig sa mga taong bayan. The last people power will show that. Ang pinagtatalunan lang sa aking isipan, kung magwawagi ang taong bayan na ilagay si Inday Sara constitutional successor. Kung meron sa inyo mga politiko at mga general na nag-iisip, baka grupo na nag-iisip, hindi si Inday Sara ang ilagay, burahin yung konstitusyon, palitan bigla yung konstitusyon, civil war tayo, ang bagsak natin. Because hindi papayag yung 32 million, mahigit pa ngayon. Hindi papayag. 90% ng Pilipino hindi papayag. Ayon sa survey, basahin niyo mga survey. Hindi papayag yung 90% ng Pilipino sa sasabihin ng 10 milyon. Oh. Sa 10%, hindi papayag. Yung iba, walang pake. I don't know. Yung sagot nila sa survey. Nakranto ko. Wow. So, yung 10% na lang kamo. Sila didikta sa Pilipinas? No. 90%. This is a democracy. This is not an authoritarian rule. This is not a dictatorship. Kaya respetuhin ninyo yung mga gusto ng taong bayan na belonging do sa 90%. The last people power will show that. No? Hindi pwede yung astang maguhunta ang armed forces. Hindi pwede. Dahil sa ayaw ninyo kay Inday Sara, kayo na maguhunta. Ano kala nyo? Magaling kayo. Hindi pwede. Kasi you're trying to save your neck. Alam nyo, tagilid kayo. Kayong mga nasa itaas. Sorry ha. Yun lang talaga. Para isipin nyo na maghunta, suportahan ninyo ang isang military junta. Kasi pagka hindi kayo naghunta, yari kayo, kayong mga bayad. Kayong mga kumita ng pera sa gobyernong ito na pinagbabayaran kayong mga hinayupa kayo sa itaas at isinupo ninyo yung mga nasa ilalim na mga sundalo at mga junior officers nyo na walang magawa pero biktima sila ngayon ng panlalait ng taong bayan. Mapiay kayo, maputang ninyong mga ganon. Galit ang tao sa armed forces. Galit ang tao sa PNP. At pag umikot na yung gulong, hinihintay na lang yung trigger. Hinihintay yung trigger. One trigger is elections. No? One trigger is elections. Pagka yung eleksyon, garapalan ninyong binaboy, good luck sa inyo. Good luck sa inyo. People will come out armed. Good luck sa inyo. And it will be unforgiving yung taong bayan. Can you just imagine 2 million people, 3 million, 5 million people? This time it's gonna be a lot of people. Masyado yung pinisa Pinisa nyo. Piniga ninyo. Masyado kayo tuwad-kum. Yes or no? Yes or no? Contempt. Pucha hayo. Hanggang ngayon nakakulong si Grijaldo. Oh. Imagine yan. Masyado kayong mabuso. Tapos yung pera, hindi nyo ma-explika. Yung pala, binibilang yung pera, may sarili kayo na... Impeachment lang, babayaran nyo na 150 million ang bawat isa. Yung dahilan nyo sa impeachment, 125 million. Samantalang kayong bumoto, 45. Kayo may 150 million bawat isa. Mga walang niya kayong pa kayo. Bitay kayo sa taong bayan, ha? Promise. Promise. Susunod ko taong bayan. Dapat dyan, bitayin yung mga yan. Sisigaw ako sa harap ng taong bayan, sisigaw ako, bitay! Oh. Bitay! Ihilera lahat niya sa EDSA. Oh. Bitin pati warik. Tignan ko, pamarisan kayo, walang iya kayo. Bitin kayo pati warik. Yung ulo na sa ilalim, para sapak-sapakin kayo ng tao. Sampal-sampalin kayo. Merong patpat na may pako, ipukul sa inyo. Hayop kayo. Kala nyo di kayang gawin ng tao yon, ng Pilipino? Gagawin ng taong bayan yon.
Binaboy nyo eh. Binaboy ninyo yung gobyerno, binaboy ninyo yung Pilipino. Yung iniwanan ng Tatay Digong na mga Pilipino, iniwanan ay magandang pamamalakad. May naramdaman ng tao. Nagka-COVID, naramdaman ng tao yung pagmamahal ng isang presidente. Laglag bala na wala. Yung pagkain, okay lang. Kahit tumataas yung mga prices, okay lang. Nagawa ng paraan. Yung mga drug addict na wala. Nakakauwi yung mga babae. Ngayon, bumalik na naman. Balik-balik na naman. Nagla-live na ngayon ng drug addict. Linsya kayo. That's why the last people power will be the real McCoy na people power. It will be the country-changing, honest-to-goodness na people power that may aasahan ng taong bayan na mabago. Whether or not na ang tanong diyan kung sino upo eh. Siyempre, ang taong bayan, constitutional succession. Kami, constitutional succession kami. Yung mga magsasabi otherwise, sorry. Hindi pwede. Constitutional succession. Inday Sara is the next in line. Ang ano dyan, hindi pwede yung aasta kayo na mas magaling kayo, no. Inday Sara went through an election and she won as Vice President, making her the successor of the presidency in the event na ang Bongbong Marcos matsugi sa overdose o kaya matanggal siya dahil sa yung taong bayan, tinanggal siya. No? So, maghunos dili kayo, yung mga nag-aambisyon ha, tumakbo kayo. Hindi yung i-appoint ninyo yung sarili ninyo, no way. Tumakbo kayo. Hindi pwede yung Inday Sara, mag-resign ka. Inday Sara, diyan ka lang. Hindi ka muna, kami na muna. Hindi pwede yon. The people will support Inday Sara. The people will die for Inday Sara. The people will fight anyone, all forces that will make sure na hindi si Inday Sara ang uupo. Tandaan nyo ha. Mag-ingat kayo ha. Kayo mga nag-iisip ng hindi tama ha. Mga vested interest ha. Mga personal na ano. Kung gusto ninyo magpatayan tayo, sige, magpatayan tayo kung yan ang gusto ninyo. Hindi pwede yung ano, yung papairalin nyo yung gusto nyo. Ilan lang kayo? 90 million ang kalaban nyo. Okay? 90 million. And this time, the people will go out armed. Pagkakaiba sa mga naunang people power, 1 and 2, wala. Ngayon, dahil sa dami ng people power, dami ng rally na nauna, mga maisog, INC, Duterte Indignation Rally, nang kinidnap siya from 12 to 16, tapos birthday ni Duterte, wala nangyari. Tinatawanan lang. Kaya yung tao, iisipin, kahit mag-rally tayo na mag-rally, araw-araw, buong taon, walang mangyayari. Kaya ang iniisip ng mga tao, yung mga nakakausap ko, lalabas sila armado. Patay kung patay. Ratratin nyo kami, yan ang sinasabi nila, ratratin nyo kami, putang ina nyo, hayop kayo. Yan, makuha nyo pang gamitin sa amin yung baril na binili namin para sa inyo. Yung budget nyo galing sa amin. Ganyan ang mga tao, gising ang tao. Kaya, ingat kayo. Kaya kayong mga matitino sa AFP, the moment na ang taong bayan lumabas at nagdeklara ang taong bayan, you follow my vlogs, pagka nagdeklara ang taong bayan, meron tumayo. Sinasabi, tapusin na natin to,
you better know where you will stand with taong bayan o bangag. Doon kayo. Kung pipilit ninyo kay bangag, okay lang, sport lang ang taong bayan. Sport lang. Pero you better be sure you are ready to die for your president na bangag, kay tamba sa Congress. Because what you will experience is the wrath of the Filipino people. Lahat ng naipong sama ng loob, 40 years, no, since EDSA 1. Prior to EDSA 1. Lahat ng naipon na sama ng loob, pinagsama-sama yan sa isang tao. Tapos i-multiply ninyo na milyon. Yun yung mararamdaman ninyo. Kasi, inabuso ninyo eh. Binastos ninyo. Kinalimutan ninyo yung konstitusyon. Binaboy ninyo lahat. Lahat ng ahensya, binaboy nyo. Dinaan nyo sa tupad. Kinurap ninyo ang Pilipino. Kaya yung huli na people power will be a meaningful one and it will be the most remembered in our history. After that people power, lahat kayo terminated. Lahat kayo. Kayong mga nasa gobyerno, kayong mga abusado. Congress sarado, Senate sarado. And then yung human rights sarado yan, yung COMELEC sarado yan, no? Kasi talagang dapat isara kung dinaya yung election, patay na, di ba? How can we have fair elections by 2020? Hindi, sara na yan. Sara na yan. Ano na natin lahat? I-reboot natin lahat. Pati ugali ng tao, i-reboot natin. Lahat, i-reboot natin. Kaya pakinggan nyo yung sunod-sunod kong vlog, yun yung aking nakikita at yun yung aking magiging advice kay kung sino man yung nag-a-attempt. Baka si Inday Sara yan, ano? Si Inday Sara kasi si Inday na BP, no? Constitutional successor. At least may mag-isip para meron kayong template, meron kayong gustong gayahin. Okay lang, libre, walang charge. May piso, wala. Libre, binablog ko. Like, share, subscribe. Yun lang ang di ba? Pero pag-isipan, and then, ang gusto ko sabihin, Inday Sara is going to be, probably, possibly, no, potentially, will be an end of days president, Inday Sara. Because yun yan, namatay ang Pope, kasama yan sa mga sinyales na mga precursor, yung yung I'm gonna knock on your door, yun na, nandyan na sa pintuan natin, yung simula ng katapusan, yung 7 taon na tribulation na tinatawag sa Revelations. Sa ibang manghula, ang sinasabi naman na mamalasin talaga ang tao, no? Tayo tagal na natin namalas sanay na tayo sa ganyan pero nakakainis yung doon palang tayo parang nagbabadyang makatikim ng ginhawa dahil sa yung tatayo ang taong bayan, we the sovereign Filipino people, who will stand up and then ayusin na natin lahat itong Pilipinas para sa saling lahi. Ay, naku, abutan tayo ng end of days na sinasabi sa Biblia. Nakainis. Ano nang gawin natin? Wala pare-demonyo yung So, kung titingnan nyo yung nangyari sa Senate hearing, panay sinungaling, ang lalakas pa ng loob, no? Brazenly violating the Constitution. Bakit end of days presidency Inday na manalo, magkaroon ng change of leadership ngayon because of people power na matitrigger, kunwari, because kagagawan nyo rin, Malacanang, kagagawan nyo lahat to.
Pagka na-trigger yan, you cannot use the armed forces and the PNP. You simply cannot. Akala ninyo binayaran yung mga general? Hindi naman lahat yan gago eh. May matitino pa rin dyan eh. Tapos na yung mga colonel, ay nako, yung mga yung mga captain, tiniente, sargento, maraming matitino dyan. Kaya nga pagka yung tao lumabas armado, makita nila, ano, saan ba kayo? O anong gagawin nyo? Ratratin nyo yung tao? Wala. Civil war tayo. Ilan lang yung armed forces. Diyos ko. Ano, tatawagin nyo reservist? Hindi. Kapi ang reservist sa, sa taong bayan. So, ilan lang kayo? 180,000. 200,000 yung PNP. So, roughly 380,000 to 400,000 na kamo. And then, kalaban nyo, andito, pagka ang taong bayan, right, sinabi ng taong bayan, to shoot to kill kayong lahat. Naku, putya. Yun yung galit eh. Kayong gumawa niyan. Ang tagal nang umiiyak yung taong bayan. AFP-PNP, no? Makinig kayo, ha? AFP-PNP, tsaka mga retired. Matagal nang umiiyak ang taong bayan. Ano kayo? Pa-golf-golf. Pa-golf-golf. Pa-biyahe-biyahe. Oh, pa-kotse-kotse kayo ganyan. Ang taong bayan, hirap. Pero yung pensyon ninyo, no? Yung sweldo sa mga active at yung mga retired, yung pensyon ninyo, nagrereklamo pa kayo. Eh, yung taong bayan ang nagdidildil ng asin para lang makapensyon kayo. Pag golf-golf kayo, nasaan na ng taong bayan? Kampihan nyo sila. Ipaglaban nyo sila. Itaguyod nyo yung karapatan ng taong bayan. Eh, yung hero nila, si Duterte. Hala. Isinubo. Yung ibang military na retired. Kinakampihan. Buti nga sa'yo. Mga banat pa ng iba, no? Nakakasuka eh. May mga ganyan pa eh, sa Facebook. Buti pa kayo. Sige, magsasalita kayo ng ganyan, okay lang. Freedom of expression. Pero pagka kayo tinanda ng taong bayan, pati kayo bitay. Ha? Kasi alam nyo na gagalit yung taong bayan, alam nyo na binayolate yung konstitusyon, binayolate yung karapatan ng taong bayan, ng tao, karapatan ni Duterte. Alam nyo mali. Putragis kayo, i-justify nyo pa. Sasabihin nyo pang tama. Dapat dito siya kasuhan. Eh wala naman nagkakaso sa kanya eh. Oh. Dadalhin nyo doon. 80 anyos. Wala kayong galang sa dating Pangulo. Wala kayong galang sa isang matanda na tao, senior, na may sakit. Tapos ganyan kayo. Magsasalita pa kayo, didikdikin nyo pa. Oh, si auntie. Si auntie. Si Kleng Kleng, no? Si Auntie Kleng Kleng. Nako, magsalita kayo kung akala ninyo hindi iikot ang mundo. Ginagalit ninyo yung taong bayan. Pinipiko ninyo ng mga Pilipino. The moment, trigger na lang yan. Isa na lang. Tingin ko dyan yung eleksyon eh. Pagka yung eleksyon lumitaw dyan, na binaboy talaga, puta na. Lalabas talaga yan armado. Lalabas ang taong bayan armado at tatapusin nila to. At hindi uubra yung tapang ninyo dyan sa Malacanang. Hindi uubra na meron kayong armed forces at saka mga PNP. Nasaan? Titirgasin yung tao? Hindi, tatapang lalong tao. Puta na, umiiyak yan, nakatakip yan, nakabalabal ng puti na putang na, hampasin kayo. Bambuhin yung tao. Lalaban ng tao sa inyo. This people power will be a different one. People are willing to die. Isipin nyo yun. Magtanong to. May intelligence fund kayo. Pakalatin ninyo, mga tao. Mag-interview kayo. Kunwari, doon kayo sa side ng nung mga Duterte. Tignan nyo yung nararamdaman ng mga tao. Tignan nyo yung galit ng mga tao na kahit mamatay sila, handa silang mamatay. Hanip eh. Nagugulat nga ako sa never ko nakita yung ganyan ng mga Pilipino eh. EDSA 1, EDSA 2, hindi. Noon, EDSA 1, EDSA Usisero eh. No? Ay, punta tayo EDSA. Tingnan natin kung ano meron doon. May nagtitinda doon ng mga bananak yun. Lakad tayo, ganun-ganun. Pero ngayon, hindi. Ang iniisip ngayon ng tao, ituwid na ngayon ng Pilipinas. No? Ituwid ang
relo pa kayo, may mga mamahaling putragis kayo, may mga mansyon kayo, meron pa kayong mga property sa abroad, gamit niyo yung pera ng taong bayan. Nakainit talaga ng nakakasama ng loob, ng damdamin. Mantalang yung mga kababayan, hirap na hirap. Kaya okay lang mamatay, papatayin nyo rin naman kami. Ganun ang iniisip ng taong bayan. Rebelyon, kasuhan nyo rebelyon. Sige, kasuhan nyo. Putang, PI kayo, kasuhan nyo. Ha? Kasuhan nyo. Simulan nyo ako, kasuhan nyo ako. Kasuhan nyo ako. Kakasuhan namin kayo. Death penalty kayo. Yung rebellion, walang death penalty. Kayo, pucha, death penalty kayo lahat. Hayop kayo. 1 week lang ang trial sa inyo. 1 week. Pakinggan nyo yung aking mga rekomendasyon. Pakinggan nyo. Yung aking fictitious, fictitious, hindi fake news fiction. A product of my imagination. Tignan nyo. How to run a 356-day transition of the Philippines. Ano yan Pang ano yan pang ano tawag doon? Shucks. Pang award yan. Oo. Bestseller. The 356-day transition. Simulan ko sa day 0. Yun yung, bago kasi transition, kinakailangan, merong day 0. Day 0. And then, 356 days, 1 year, 325 days. 1 year, 325 days. 1 year, then snap election. Yun yung rekomendasyon ko lang. Sundin nyo kung gusto nyo, kung ayaw nyo, wag. Diba? Anyway, I won't be in government. I won't be belat. Ayoko. Kaya sulat ko na lang, ibablog ko na lang. Day 1, day 2, day 3, hanggang 300. Ang dami kong content, 325. Sa taon. Sa taon ako magko-content, Day 1, day 2, day 3, di ba? Day 0. Minsan, pagka ginagana ako sa isang araw, dadamihan ko. Ganun. Just give you an overview, ang dami dapat yanda. I-consider mo. Inday Sara, you have to consider you being an end of days president, and then you have the support of the Filipino people because it's the last people power na ang gusto ng tao, revolutionary government. You have to